Magandang umaga po sa inyong lahat. Ayon po kay San Agustin, humility is the mother of all virtues. For humility is a foundation of every goodness. Humility is the crown of every martyrs and saints. Tunay na mahalagang katangian ang pagkakaroon ng mababang kalooban. At nang minsan tinanong si San Agustin, paano ba makapunta sa langit? Isa lang ang sagot niya, ang daan ng kapakumbabaan. Nothing more, nothing less. Tunay na ang kapakumbabaan ang siyang pundasyon ng lahat ng kabutihan. Sapagkat kapag mababa ang iyong loob, magiging madali para sa iyo ang magmahal. Kapag mababa ang iyong loob, madali para sa iyo ang maglingkod. Pag mababa ang iyong kalooban, hindi ka madaling masiraan ng loob, ikaw man ay tapak-tapakan. Kaya kung ating titignan, kapakumbabaan ang siyang pinakamahalagang katangian sa kaharian ng langit. Tatandaan po natin, wala pong mayabang sa langit. Walang puwang sa kalangitan ang mga hambog at mayabang. When we reflect on this virtue of humility, we can see, my dear friends, that there is a certain grain of truth. Mahalaga po yung kapakumbabaan sapagkat hawak ng kapakumbabaan ang susi ng langit. Sapagkat, marahil, sasabihin nyo, marunong naman akong magmahal. Pero kung marunong kang magmahal, mayabang ka naman, baka yung pag-ibig mo para lamang sa iyong sarili. Kung meron kang pananampalataya, pero hambog ka naman, yung pananampalataya mo, hindi yan lalalim upang tumibay. Kung meron kang pag-asa, pero hindi ka naman mapagkumbaba, baka wala ka naman talagang pinanghahawakan. Kahit ang Diyos, hindi mo kayang pagtiwalaan. Tunay na kapakumbabaan, isang mahalagang katangian. Alam niyo, yung pong virtue ng humility, in fact, is a very tricky virtue. Anong ibig ko pong sabihin? Halimbawa, kapag sinabi niyo, honest ako. Madali naman kagad malalaman yon pag talagang honest ka. Kaya pag sinabi mong honest ka talaga. Kapag sinabi mong mabuti ako, mabait ako, baka talagang mabuti at mabait ka. Pero kapag sinabi mong, I am humble, ibang usapan yon. Ibang usapan. Kaya nga po, ang katanungan ng kapakumbabaan ay isang tanong na napakahirap sagutin. For it is a very tricky question. The moment that you claim that you are humble, then you're becoming too proud. Kaya ngayon, ang tanong natin, paano nga ba maging mapagkumbaba? What makes one humble? How does it take to live in humility? Normally, we often associate humility with what? With being lowly. Ang akala natin kapag humble ka, kinakailangan pababa ka ng pababa. The lowest that you can get. Kung sa bagay, kapag pinag-usapan nga ng makababaang loob, ang kabaliktaran ng ating naiisip, yung pagiging mataas, pride. Kaya kapag kakumbabaan, sobrang ibababa yung sarili. Kaya nga hindi ba minsan, hindi natin talaga tanggap yung ating sariling galing. Sapagkat ang unang mukha ng kapakumbabaan ay ang tanggapin ang lahat ng bagay na hawak natin, biyaya galing sa Diyos. At yun din po yung paalala ni San Agustin, everything is grace. Mag-isip po kayo ng mga bagay na kayo ang may-ari. Maaring sabihin nyo, Father, yung pera ko sa bangko, pinaghirapan ko yon, kaya akin yon. Kapatid, kung wala ka namang kalusugan, makukuha mo ba yung perang yon? Kung sabihin mo nga, Father, nagpundar ako, nagpakahirap. Aba kapatid, kung hindi ka binigyan ng Panginoon ng kalakasan, matatamasa mo ba yun? That is why everything is grace.
That is why this Sunday, it is very important to talk about what are the components of humility. Ano nga ba ang pinaninindigan o tinatayuan ng kapakumbabaan? Una, kinakailangan natin maunawaan na ang humility is not self-degrading. Anong ibig ko pong sabihin? Yung literal na ibababa yung sarili. Yung hindi kayang tanggapin yung kanyang angking galing. Halimbawa, tayong mga Pinoy, sakit po natin to eh. Kapag sinabi sa atin, "Huya, ang galing mo," malimit ang sagot natin, "Tsamba lang yun." Aba, kahit biro, hindi ho tama. May mga tao sasabihin sa atin, "Uy, ang ganda nung sinabi mo ha." Wala, narinig ko lang yun. Kaya minsan ang tanong ko, bakit ba napakahirap sa atin ang sabihin, "Thank you"? Salamat. Simple. Kasi nga po siguro, ang akala natin, humility is going low, lowest to the ground. Hindi. Ang humility ay ang tanggapin, matapos natin tanggapin, na ang lahat ng hawak ng ating kamay ay galing sa Diyos. Anong susunod na mangyayari? Magpapasalamat. Pasalamatan na yung ating angking galing, maaring tayo yung magaling, pero yung galing galing sa Diyos. At kapag tanggap itong katotohanan ito, magiging madaling sabihin, matapos sabihan tayong, "Ang galing mo doon ha, ang ganda nung sinabi mo ha, very good ka doon ha." Kaya madaling kagad masasabi, "Maraming salamat." Dahil yan sa Diyos. Pangalawa, ang humility, matapos po nating makita yung ating kababaan, pero tanggap din natin kaya tayong itaas ng Diyos. Yung pangalawa, maging biyaya para sa iba. Napakinggan po natin sa unang pagbasa, no? Yung pagkakaiba ng charity sa generosity. You see, my dear friends, many people are generous, but they are not charitable. Maraming mga tao ang nagbibigay ng marami, pero baka nga po minsan, mas marami yung kinukuha. Pero, all charitable are always generous. Nakwento ko na po sa inyo na meron tayong mga box sa likod, no? Katabi po nung imahen ng Nazareno at ng Santo Sepulcro. Kung babasahin po niyo, makikita po ninyo, no, yung mga bawat butas, meron po talaga mga specific na pwedeng pag-alayan, no, ng ating donasyon. Para sa may sakit, para sa matanda, para sa bata, para po sa may kapansanan, para po sa nasa bilangguan. Alam niyo, well, bilang pare, syempre ako po yung may hawak ng susi. No? Every week po natin binubuksan. Napukaw yung aking atensyon, no, nung meron pong naglagay sa loob ng pinaka-box ng para sa nasa bilangguan. Alam niyo, actually, mukhang siya nga lang siguro naglagay doon, no, 20 pesos. Pero merong note. Sabi niya, sana po itong 20 ito makatulong kapag dumadalaw po kayo sa city jail. Maliit lamang po yung 20, pero pag pinagsama-sama ng marami, makakatulong sa mga kapatid natin sa piitan. Nakalagay sa dulo, PS. Dati po akong taga-city jail. The person was generous because he is also charitable. Nagbigay sapagkat alam niya ang pakiramdam ng taong nasa bilangguan. Nagkaloob sa ganang kanyang kakayahan, hindi lamang dahil siya generous, kundi dahil siya charitable. Ramdam niya yung pinagdaraanan ng kapwa preso sa bilangguan. Kaya yung ating pong pagbibigay, minsan babantayan natin ha. Hindi ka magbibigay dahil sobra-sobra. Magbibigay ka dahil ramdam mo yung pangangailangan ng tao makakatanggap ng iyong kabutihan. Kaya yung pangalawang mukha po ng kapakumbabaan ay yung makita, matapos makita na tayo tinataas ng Diyos, itataas din ng kapwa. After we have realized that in spite of our being lowly, we have been blessed by God, then we become blessing to others as well. Pangatlo, ang usapin ng kapakumbabaan
ay hindi lamang po usapin ng pagiging bukas palad o ng pagiging mapalad, kundi ang usapin po ng kapakumbabaan ay laging umuuwi sa usapin ng katotohanan. Marami po ngayon sa daan, sa pamahalaan, kahit pa sa pamayanan, ang laging nagsusulong at naghahanap ng katotohanan. Pero ang katotohanan, hindi lamang dapat ipinaglalaban. Ang katotohanan, hindi lamang dapat ipinaglalaban o pinaninindigan. Dahil ang katotohanan dapat isinasabuhay. And that is the third component of being humble. When do not only seek for the truth, because the truth that we have found out, in order to be the real truth, should also be part of our daily lives. May mga taong naghahanap ng katotohanan, pero gustong-gusto naman ang kasinungalingan. May mga tao makikipagpatayan sa katotohanan, pero yung buhay, hindi naman po nakaugat sa katotohanan. Kaya nga po, mga minamahal kong mga kapatid, ito po yung pangatlong bagay na dapat po nating maunawaan. Ang mayabang at ang sinungaling, magpinsan. Sapagkat hindi ka magiging mapagkumbaba kung ikay namumuhay sa kasinungalingan. Kaya pansinin po ninyo, yung mga taong sinungaling, mayabang din. Mayabang sapagkat hindi kayang tanggapin, hindi yung kanyang galing kundi hindi niya kayang harapin at tanggapin yung kanyang sariling kahinaan. At dahil hindi kayang tanggapin yung kahinaan, makukontento na lamang magsinungaling sa kanyang angking galing. Kaya po tatandaan ninyo, kung sa langit walang mayabang, ang sinungaling, pinsan ng mayabang. Kaya po sa pagpapatuloy po ng ating pagdiriwang, habang nagninili ako ng isang araw, I came across with the line coined by Abraham Lincoln. Ang sabi po niya, how to test man's character. How to know him in the truest sense of the word. Simple lang. Ang sabi niya, give him power. Para daw po malaman anong uri at klase tayo ng tao, bigyan daw tayo ng kapangyarihan. Aminin natin, minsan, kapag nabigyan tayo ng kapangyarihan, minsan kahit nga maliit na kapangyarihan lang, iba yung ating pakiramdam. Kaya nga siguro na-imbento yung salitang parang bangaw na nakatungtong sa likod ng kalabaw. Dahil ang akala nung bangaw, sa kanyang kakayahang makalipad na nasa ibabaw ng kalabaw, ang akala niya siya ang mas makapangyarihan. To test our real character, we must experience to have power. At panghuli, we always have to remember, it was pride that changed angels into devil. Ang kayabangan ang siyang nagpabago sa mga anghel upang piliin na maging demonyo. And it is also humility that makes men turn into angels. Sa pamamagitan ng kapakumbabaan, ang tao na mababa, itinaas ng Diyos, ay pwedeng maging kahanay ng mga anghel at banal. Kaya sa pagpapatuloy po ng ating pagdiriwang, kung meron man tayong biyayang hihingin sa misang ito, sabihin natin sa Diyos, Panginoon, turuan mo kong maging banal. Panginoon, turuan mo ako maging bukas palad. Panginoon, turuan mo ako mamuhay sa katotohanan. Amen.